Pero siya natin na huli or sumurrender ba si Pastor? Ang exact details yan, pwede ba si SIL Jean lang tanongin niyo or si Jean Fajardo? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin po today's video, breaking news guys, kumakalat na sa Facebook o sa social media na itong si Pastor Kibuloy ay nahuli na nga ng alagad ng mga batas. Yan guys. So, alam nyo na matagal itong pinaghahanap mula nung August 24 pa nung ibaba yung warrant of arrest mula sa Senado hanggang sa Korte ng Pasig. Yan, naglabas na rin sila ng warrant of arrest. So simula nun nagtago na siya. At talagang makita natin, di ba? Talagang araw-araw laman din siya ng balita yung kayo JC na mga member, talagang nakipagbakbakan sa mga pulis, di ba? Talagang lumalaban sila, nakakasakitan pa, guys. Dahil nga kay Pastor Kibuloy. Pero believe tayo dito kay General Torre, guys, talagang hindi nagpatinag. Sa dami ng mga bumatikos sa kanya, nangutya sa kanya, di ba? Lalo na yung mga member ng mga KOJC, ay talaga namang hindi sa sumuko na kung saan ay pinapairal niya yung batas. Sa totoo lang, tama naman siya kasi nga legal naman ang ginagawa nila dahil nga utos ng korte at ng Senado na kailangan na siyang arestuhin para siyempre harapin ng kanyang kaso. Again, hindi pa naman sa guilty guys, kailangan pang mapatunayan yan. Ang problema nga lang, hindi siya umatin ng hearing kaya na nagtago siya at naging pugante na talagang hinahanap siya ng batas o ng mga kapulisan. At kung maalala nyo, nung isang araw lang guys, di ba? Nagkaroon pa ng hearing diyan si Senator Bato na kung saan talagang binakbakan itong si Torre at yung mga member ng KOJC. Pero hindi siya nagpatinag. Sabi niya, pagkatapos ng hearing na to, papasukin na namin ulit yung KOJC. So talagang nag-prepare na sila, naghanda na silang lahat. So may nagsasabi na sumuko daw. Hindi nahuli ni Torre kasi nga parang malaking kahiyan sa kanya kung nahuli ni Torre kasi talaga siya yung prosigido. Siyempre siya yung itinalaga doon para mag-lead sa mga PNP na hulihin itong si Pastor Kibuloy. So narito guys yung kanyang interview sa media. Panoorin muna natin at tuloyin natin ang ating reaksyon para sa paghuli dito kay Pastor Kibuloy. Right? Pasok, General Torre. Pero siya natin na huli or sumurrender ba si Pastor? Ang exact details yan, pwede ba si SIL Jean lang tanongin niyo or si Jean Fajardo? Kasi, Pero initially I RD, really don't know the exact details. bakit hindi natin nalaman? May mga high level may mga high level operations yan eh. Tayo naman ay nandito na sa baba na nagtatrabaho na, basta sa amin is may CDM kami, may tactical kami, may inspection team kami. Ganun lang. Ngayon, kung may high level operations, yun hindi rin namin alam. Basta, may mga ibang unit din kasi dyan na nagtatrabaho na hindi. Kaya nga sabi ko right at the very start, sa mga lagi ng alipusta sa atin dyan at mga kakausap natin na this is not just a Pro 11 operation. This is something else. This is a very high-level operation. Kasi nga, considering na ang tao, napaka-high profile. Anong oras siya clarification sumurrender o nadakip po? Hindi ko alam sa totoo lang, hindi ko alam ang actual details. Pero, SILG na lang. Anong oras po daw, RD? Well, kung ang indicator nyo kanina, gaya ng tinatanong nyo, aeroplano at saka mga convoy, mga around 6 past 6 yun. So, meaning to say na bypass kayo dito? Wala kang alam? Hindi naman sa na-bypass. May mga utos din naman sa amin. We just played our role. We have our roles. No? So, ang role namin is abangan yun, bantayan yun, at ginawa naman namin. And parang basketball lang yan. Hindi pwede lahat nagsushoot at pumupuntos. May mga tao rin, ang trabaho lang talaga kahit 0 puntos niya, pero hindi mo matawaran ng contribution sa team dahil sila naman taga-depensa. So, dito siya nahuli or sumurrender sa KOJC compound sa loob?
Yes. Sa- I'm quite sure na QJC compound kasi nga doon ang galing ang lahat ng indicator. Sa hangar. Tanungin niyo lang si Jean kung saan ang Jean Fajardo, si Colonel Fajardo. So sumurrender siya sa AFP. Hindi surrender or hindi huli, hindi ko alam kung ano ang details. Totoo lang, kahit pitpitin niyo ako, Brian, wala akong may sagot sa inyo. Because yun nga lang, as far as I know, ito yun lang talaga. Oh. Si spokesman ang nakakaalam ng lahat na. Pero ngayon RD is ano na, nag-pull out na kayo, Pull out na, wala na, there's no more point. At yun naman ang pangako namin na pag nawala na si... wala na. So yun guys, napanood nyo, di ba? Kung titignan nyo itong interview kay General Torre, yung aura niya kung babasahin nyo, napakasaya, di ba? Kasi nga naman, ilang linggo siyang stress guys, para lang mahuli itong si Kibuloy. Katakot-takot na inabot ang pangungutya, pagbatikos sa kanya, lalo na yung mga member ng KOJC. So nang tinatanong siya ng media, di ba? Ano po ba nangyari? Sumurrender ba siya o nahuli po siya? Ano po ba nangyari? Sabi ni General Torre, hindi ko makapagbigay sa inyo ng detalye kasi nga kay DILG Secretary Abalos. So ibig sabihin guys, magkakaroon sila ng press con. It's either ngayong gabi kasi anong oras na magagalas 11 na guys, wala pang press con. Kung hindi ngayong gabi, baka bukas ng umaga malalaman natin ang mismong magsasalita niyan, itong si Secretary Abalos. Basta sabi niya, ginawa namin ng trabaho namin, nagtulong-tulong ang intelligence namin, kaya nahuli. Kasi ang totoo niyan guys, it's either na sumuko siya o nahuli siya, kung ano pa man. Ang importante dito ay talagang nahuli na siya. Kasi nga, alam ni Kibuloy na talagang papasukin na siya. Naka-ready ng lahat. Talagang full force na yung buong PNP na tumutugis sa kanya. Kaya wala na siyang choice, di ba? Kundi yung sumuko na para matapos na. Kasi kung tutuusin, susuko rin naman pala siya guys. Dapat sa unang araw pa lang, sumuko na siya, di ba? Hindi na siya nagtago kasi nga nangyari dyan, nadamay pa yung kanyang mga member. Di ba? Mayroon pa ngang namatay dyan kasi nga sa sobrang pagod siguro, puyat. Kasi talagang binabantay nila yung PNP, talagang nakakasakitan pa. At bukod doon, di ba, sa panig ng gobyerno, naaabala rin yung PNP. Alos 2,000 guys yung nakabantay dyan para lang pasukin itong si Kibuloy. So imagine mo yung 2,000 na PNP na yun, na dapat sana nakakalat yun sa buong Pilipinas para sa ating security, di ba? Yung mga pulis sa yung kailangan yung pulis natin ay nandyan lang, di ba? Police visibility, sabi nga, di ba? Pero siyempre, gumastos din ng gobyerno yan, naabala din. So, parang nagsakripisyo yung member ng KOJC at saka yung PNP sa panig ng gobyerno. Pero kung talagang leader ka, di ba? Opinion ko lang to. Sinasabi nila na yung member ng KOJC ay nasa 7 million guys yung kanilang member. Pero siyempre kung ikaw ay tunay na leader, di ba? Kailangan siyempre may sakripisyo kang gagawin. Sana hindi niya na hinintay na magkakagulo pa, may kasakit hanggang sa may namatay pa. Di ba? Yung buhay, may nagbuwis pa ng buhay ng dahil sa kanya. Siyempre yung mga member niya, pagtatanggol siya, di ba? Kasi tiwalang-tiwala sila kay Pastor Kibuloy at naniniwala sila kay Kibuloy. Pero siyempre, may batas tayo. Sa pananampalataya, siguro wala tayong magiging problema dyan. Kasi nga, kanya-kanya naman yan, kahit anong sekta yan. Okay lang. Pero pagdating sa batas, natural lang masusunod ang gobyerno. Kaya wala sang choice. Dahil nasusukol na siya guys, sumuko na. At sa pagsuko niya, ang nagaganap ngayon, nag-pull out na yung PNP. So, magiging payapa na, di ba? Kahit yung mga member ng KOJC, balik na sila sa normal na buhay. Sana nga, hindi na pinatagal ni Kibuloy. Kasi kung sumuko siya kagad, naging payapa. Hindi na naabala yung mga member niya, wala nang nagsakripisyo, di ba? Hindi nang nagkasakitan sa mga pulis. At maayos din sana, total, susuko rin pala siya. So, wala. Talagang sinubukan siguro niya kung makakalusot siya. Pero, hindi siya nagtagumpay. So, kayo guys, anong masasabi niyo dito sa paghuli ni Pastor Kibuloy? Tama ba? Para, di ba, humarap na siya. Kasi kapag hindi siya humarap, walang katapusan ano to.
problema niya na kung saan ay parang wini-wave na niya ang kanyang karapatan kung hindi siya susuko para ipagtanggol ang kanyang sarili. So abangan natin to guys, marami naghihintay, lalo na si Senador Rizal Ontiveros. Di ba? Talagang nag-aabang na yan, parang si Alice Goo yan. Bukas si Alice Goo guys, meron ng hearing, abangan natin yan. At malamang, i-schedule na rin yan kay Pastor Kibuloy kapag na-surrender na sa Senado. Alright guys, hanggang dito lang po. Kung yung susunod kong vlog, thank you very much.